Alexa POV, hindi na ako aasa pa na mapatawad mo ko anak. Pero tandaan mo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak dito at kung totoo man ang susunod na buhay, iiwasan ko na magkamali ulit. Sana ikaw pa rin ang magiging anak ko para makabawi man lang ako sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko sa'yo sa buhay na ito. Seryosong wika niya sa akin. Kagad naman ako umiling. Kung sakaling mang may susunod pang buhay na darating, ayaw ko na po maging ama ko kayo. Masyadong nang unfair para sa akin lalo na't sa buhay na ito. Hindi ka naging mabuting ama sa akin. Seryosong sagot ko sa kanya. Napansin kong pait na kaagad na gumuhit sa mukha nito dahil sa sinabi kong iyon. Pero wala na akong pakialam pa. Para sa akin hindi ko siya ama. Isa lang siyang estranghero. Sa paningin ko, lalo na't wala man lang kahit na anong good memories akong naalala sa pagitan namin. Puro pasakit ang lahat-lahat ng mga naalala ko. Hindi ko din maalala kung kailan ba siya naging mabuti sa akin at kung kailan siya nagpakaama sa akin. Kung wala na po kayong ibang sasabihin, aalis na po ako. Mag-iingat po kayo dito at ito na rin po siguro ang huli nating pagkikita. Seryosong sagot ko bago ko inihakbang ang dalawa kong paa paalis. Kaya lang natigilan din ako nang muli siyang tinawag ang pangalan ko. Alexa, anak ko. Saglit lang. Lagpas na sa 5 minutong pag-uusap natin ito at baka kapag magtagal pa ako dito. Baka ano pang masabi ko sa inyo, Mr. Romualdez? Seryosong sagot ko sa kanya. And I am willing to listen, anak. Ako ang may mali kaya dapat lang na magdusa ako. Sambit nito. Pigil ko naman ang sarili ko na mapaismid. Sobrang bait naman yata ngayon ng Gerardo na to. Siguro dahil alam nitong malapit na siyang magpaalam dito sa mundo. Heist, kung noon napakayabang nito, ibang-iba na ngayon. Sa bagay matanda at mahina na siya at wala na itong may pagmamalaki pa. Anak, here, tanggapin mo, para sa'yo yan. Muling wika sa akin ni Gerardo Romualdez sabay abot sa akin ng isang susi. What is it? Seryosong tanong ko dito. Napatitig ako sa hawak nitong susi at hindi ko mapigilan ang makaramdam na matinding pagtataka. Sa loob ng library ng bahay, may isang vault. Ang password ay ang buwan na taon ng kapanganakan ng mommy mo. Buksan mo para makita mo kung anong inihanda ko sa iyo anak. Seryoso nitong sambit. No, hindi ko kailangan ng mga yan. Ano man mga bagay na mula sa iyo ay hindi ko na gusto. Ibigay mo na lang yan sa ibang tao dahil hanggat maaari. Ayaw ko na magkaroon pa ng kaugnayan sa iyo. Seryosong sambit ko. Pagkatapos kong sabihin ng katagang yon, mabilis na ako naglakad paalis. Hindi ko na pinansin pa ang muling pagtawag nito sa pangalan ko. Walang patutunguhan ng pag-uusap nito at baka mas lalo lang ako magkasala kung patuloy ko siyang susumbatan ng nakaraan. Hindi siya naging mabuting ama sa akin, kaya dapat lang na wag ko siyang kaawaan ngayon. Goodbye Gerardo Romualdez. Mahina akong sambit kasabay ng pagpatak na luha sa aking mga mata. Ama ko siya eh. Dugo at laman niya ang nananalaytay sa aking ugat pero hindi ko na rin siya kayang mahalin. Hinding-hindi na. Dere-derecho ako naglakad paalis. Hindi na din ako nagtangkapang lingunin ito kahit na patuloy nitong tinatawag ang aking pangalan. Bahala na siya. Ayaw ko na siyang makausap pa ulit. Priscilla, pagkalabas ko siya pagsalubong naman ni Luther sa akin. Baka sa mukha nitong pag-aalala kaya naman kaagad ko rin namang pinunasan ang luha sa aking mga mata. Uwi na tayo. Seryosong bikas ko. Bakit ang bilis naman yata? I mean, tapos na ba kayong mag-usap? Seryosong tanong niya. Wala nang dahilan pa para magtagal ako dito. Gusto ko na munang umuwi para makapagpahinga na muna. Seryosong sagot ko sa kanya. Okay, sige. Uwi na muna tayo. Sagot naman kaagad nito sa akin sabay hawak niya sa kamay ko. Sabay na kaming naglakad patungo sa parking area at ilang saglit lang. Nilisan na namin ang vicinity ng home for the aged na may nakakapa akong lungkot sa sarili ko. Parang gusto kong questionin ang sarili ko kung naging masama ba akong anak kay Gerardo. Ewan, bastang alam ko, galit ako sa kanya dahil hindi siya naging mabuting ama sa akin. Are you okay? Seryosong tanong sa akin ni Luther. Kakatapos lang naming mag-usap ni Gustavo at pauwi na kami ngayon. Gusto ko na munang magpahinga dahil bala kong dalawin ang anak ni Loren mamaya sa ospital. Binabantayan to ngayon ng isa sa mga kasambahay ni Luther. Okay lang, at least nakausap ko na rin siya at nasabi ko na rin ang mga gusto ko sabihin sa kanya.
Seryosong sagot ko na ang tinutukoy ko ay si Gerardo Romualdez, ang aking ama. Naramdaman ko naman ang pagpisil ni Luther sa palad ko. Napaangat naman ako ng tingin at nagtagpo ang aming paningin. Priscilla, kung ano man ang mga desisyon mo sa hinaharap, nandito lang ako. Handa kitang suportahan sa lahat ng oras. Seryosong sagot nito sa akin. Thank you, Luther. Gusto ko umuwi na muna. Gusto kong matulog at mag-isip. Seryosong sagot ko sa kanya. Of course, pahinga ka na muna. Masyadong maraming nangyari at kailangan mo talaga ng tamang pahinga. Nakangiting sagot nito. Kinabig ako nito na siyang dahilan kaya napasandal ako sa balikat nito. Hindi na din naman ako gumalaw pa at pinikit ko na lang din ang aking mga mata. Sa nangyaring pag-uusap naming dalawa ni Gerardo kanina, hindi ko alam kung masaya nga ba ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Basta ang alam ko, nasasaktan ako na makitang sitwasyon niya ngayon. Hindi naman ako naging masamang anak sa kanya pero naging masama siyang ama sa akin. Wala akong memories na nakasama ko siya ng masaya. Sa kakaisip ko, hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako na para bang idinuduyan ako sa alapaap. Nangimulat kong aking mga mata, sumalubong sa paningin kong mukha ni Luther. Luther, mahina akong sambit sa pangalan nito. Nangibaling kong aking paningin na pagtanto ko na karga niya ako ngayon. Mahimbing ang tulog mo kanina, kaya hindi na kita ginising pa. Close your eyes dahil malapit na tayo sa kwarto. Pabulong niyang sagot sa akin. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ko pagkatapos noon. Pinagsalikop ko ang dalawa kong braso sa may leeg niya. Kumapit ako sa kanya na para bang ayaw ko na siyang mawala pa sa tabi ko. Hanggang sa makarating kami ng kwarto. Buong ingat na inilapag niya ako sa kama habang hindi ko mapigilan ang ilibot ang tingin ko sa buong paligid. Hindi tong villa at lalong hindi tong kwarto ko sa penthouse. Kung ganon, nasa na naman ba kami? Nasaan tayo? Nagtataka kong tanong. Nandito tayo sa isa sa mga bahay ko. Nakangiting sagot niya. Bahay? Saang bahay na naman to? Teka lang, bakit parang ang dami mo naman yatang bahay, Luther? Nagtataka kong tanong sa kanya. Kung ako noon, halos walang matirang bahay. Eto namang si Luther, hindi yata malaman kung sang bahay uuwi. Iba na talagang maraming pera. Lahat nagagawa. Ang bahay na ito ay magiging bahay na natin habang buhay. Dito na natin bubuuin ang pamilya natin, Priscilla. Seryosong sambit niya. Pagkatapos may dinampot ito sa ibabaw ng nightstand at inabot sa akin. Isa yung brown envelope. For you, nakangiting wika niya. Kunot noon na kaagad ko rin naman tinanggap ang naturang envelope at binuksan at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang tumambad sa paningin ko. Ang isang bagay na hindi ko inasahan. Luther, ano to? Nagtatakang tanong ko dito. Hindi ako makapaniwala sa nakita at nakasaad sa naturang dokumento. Pinangalan ko sa yung bahay na ito bilang regalo ko sa nalalapit nating kasal, Priscilla. Nakangiting sagot niya sa akin. Ano? Teka lang, bakit sa akin? I mean, mahal kita, mahal na mahal kita at ito lang ang alam kong paraan para mabawasan ng kahit na konti ang guilt na naramdaman ng puso ko dahil sa nangyari noon, Precious. Lahat ng meron ako, handa akong ibigay sa'yo, manatili ka lang palagi sa tabi ko. Ganun ka kahalaga sa akin at ganun kita kamahal. Seryosong sagot niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Nung bigla ka na lang nawala sa tabi ko, doon ko na-realize na walang saysay ang kahit na anong material na bagay na meron ako. Na-realize ko na walang ibang makakapagpasaya sa akin kung hindi ikaw lang, Priscilla. Please, manatili ka sa tabi ko, mahal ko. Seryosong muli niyang sambit. Hindi ko na napigilan pang maluha dahil sa sinabi niyang yun sa akin. Namalayan ko na lang na dahan-dahan na akong tumayot naglakad palapit sa kanya. Luther, paano ba kita matatanggihan? Gayong ramdam ko sa sarili ko kung gaano rin kita kamahal. Of course, I am willing to stay. Kahit na wala itong mga mamahaling regalo, hindi ako aalis sa tabi mo. Pagmamahal mo lang sapat na at hindi ko din kayang maging masaya kung hindi din lang naman ikaw ang aking kasama. Umiyak ko sambit. I love you, Luther. Tanga na sa kong tanga dahil kahit nagaano mo pa ako sinaktan noon, hindi pa rin kita kayang baliwalain ngayon. Hindi ko pa rin kayang talikuran ka. Hindi ko pa rin kayang magalit sa'yo ng tuluyan. Umiyak kong sambit kasabay ng mahigpit na pagyakap ko sa kanya. I love you too, Precious. Promise, sa pagkakataon na to, hindi ko nahayaan pa na muli kang masaktan.
Habang buhay akong babawi sa'yo. Maraming salamat dahil binigyan mo ko ng tsansa na muli kang makasama. Maraming salamat, Precious. Madamdamin itong wika kasabay noon ay naglapat ang aming mga labi. Sa mga oras na to, muli naming pinagsaluhan ni Luther ang init ng pagmamahal. Hindi lang isang mainit na halik ang pinagsaluhan naming dalawa, kundi mas naging mapusok pa kami sa isa't isa. Namalayan ko na lang na nasa ibabaw na kami ng kama. Walang saplot at pinagsasaluhan ang init ng pagmamahal. I love you. Hindi ko na mabilang pa kung ilang beses ko nang narinig ang katagang yun mula sa bibig ni Luther. Ang bawat haplos nito sa aking katawan ay nagiiwan ng walang hanggang init at kiliti. Ni hindi ko na rin mapigilan pa ang mapaungol, lalo nang maramdaman ko ang kabahaan niya sa aking pagkababae. Labas-pasok yun na siyang dahilan kaya hindi ko mapigilan ang malakas na mapahalinghing. Ramdam kong init na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi na lang ito isang simpleng paghalik. Hindi na ito kagaya pa ng dati. We love each other at alam kong simula ngayong araw, magiging mas masaya pa kami sa piling ng bawat isa. Sinulit na naming dalawa ni Luther na magkasama kami. Hindi ko na nga mabilang pa kung ilang beses niya akong inangkin. Walang kasawa-sawa at ramdam kong pananabik niya sa akin. Hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako sa pagod. Basta nagising na lang ako na masakit ang buo kong katawan. Yes, sobrang sakit. Feeling ko nabugbog ako eh. Pero ayos lang, walang pagsisisi at hindi ako galit. Normal lang ang sakit ng katawan na nararamdaman ko ngayon dahil bunga yon kung gaano kami kasaya ni Luther kagabi. Nasa tabi ko ito ngayon, naririnig kong mahina nitong hilik, kaya nakangiti ko tong tinunghayan para matitigan ng maayos. Napakaamo ng mukha nito ngayon. Mabait pala itong tingnan kapag tulog. Kapag gising kasi ito, akala mo napakatapang ng aura eh. Hindi ko na nga napigilan pang aking sarili na haplusin ang mukha nito. Muli ako napangiti hanggang sa mapansin ko ang dahan-dahan na pagmulat ng mga mata nito. Hey, bakit hindi ka natutulog? Anong oras na ba? Malambing nitong tanong sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa orasan at ganun na lang ang gulat ko nang mapansin ko na halos 2:00 pa lang pala ng madaling araw. Naku, sorry, gabi pa pala. Sagot ko rin naman kaagad dito. Dali-dali kong tinanggal ang palad ko sa pisngi nito pero maagap niya namang nahawakan yon. Dinala niya yon sa kanyang dibdib at pinatong. Ayos lang, I think gutom ka na no? Hindi tayo nakakain ng dinner kagabi, Priscilla. Nakangiting sagot niya, walang sabi-sabing basta na lang tong bumangon mula sa pagkakahiga ng kamat nang tumambad sa mga mata ko. Ang hubot-tubad nitong katawan, kaagad din ako nag-iwas ng tingin dito. Luther, anong ginagawa mo? Nakalabi kong tanong dito. Isang malakas na pagtawang naging sagot nito sa akin bago nito hinagilap ang aming mga kasuotan na nagkahalat sa buong kwarto. Ngayon ka pa ba maiilang sa akin, Priscilla? Wala na akong may tatago pa kaya naman titigan mo na lang hanggat gusto mo. Nakangisi nitong bigkas na may halong pang-aasar sa boses nito. Ayaw ko nga, nakalabi kong sagot. Napansin kong saglitong natigilan at walang sabi-sabing basta na lang itong humarap sa akin. Kaya naman kitang-kita kong alaga nitong nakatirik na para bang handa na namang manuklaw. Luther, magdamit ka nga, kunwaring nainis kong sagot dito. Kunwari tinakpan ko ang aking mga mata gamit ang dalawa kong kamay. Pero wag ka, nakasilip pa rin ako no. Hindi ko kayang iwasan na tingin ng maganda niyang katawan. Ang mapipintog niyang mga muscles na para bang kay Sarah Pisilin. Ikaw ang nagpasimuno nito, Priscilla. Tsaka tatayo ako sa harap mo ng ganitong itsura habang hindi mo sinasagot ang tanong ko kanina. Nagtatawa nitong bigkas. Ang alin ba kasi yun? Kunwaring nakasimangot kong tanong dito. Ang alin? Ikaw ha? Huwag mo akong dinadaan sa mga ganyan. Alam kong alam mo kung anong ibig kong sabihin. Tungkol yun sa sinabi mo na ayaw mo na akong titigan ng nakahubad. Why, ganun na ba kasama para sa iyong katawan ko? Sa bagay nitong mga nakaraang araw, hindi na ako nakakapag-workout dahil sa hectic kong schedule. Mahabang wika niya. No, hindi yun. Ano ka ba? Ito naman oh. Ang ibig ko sabihin sa sinabi ko kanina ay ayaw ko titigan dahil mas gusto kong hawakan. Natatawa kong bigkas. Pero wag ka, sobrang init na ng pisngi ko. Nahihiya ako kay Luther dahil feeling ko napakabulgar ko na. Yun ba? Abat pareho pala tayo ng gusto, Priscilla. Nakangiting sagot niya at gano'n na lang ang gulat ko.
Nang walang sabi-sabi ng marahan niya akong tinulak ng kama na siyang naging dahilan. Kaya napahiga ako. Pagkatapos noon, walang sabi-sabing pinupog niya ako ng halik sa aking leeg. Hindi ko naman mapigilan na mapahalakhak dahil sa ginawa niyang yun sa akin. Luther, ano ba? Akala ko ba kakain tayo? Ano na naman yan? Natatawa kong sambit habang pilit kong iniiwasan ang halik niya. Later, Priscilla. Siya ngayon ikaw na munang kakainin ko. Nakangising sagot ito at ilang saglit lang muling napuno ng ungol naming dalawa. Ni Luther ang buong palibot ng silid. Sige na nga, 2:00 pa lang naman ng madaling araw. Masyado pang maaga para kumain ng breakfast. Sa ngayon, kaming dalawa na muna ni Luther ang magkakainan. Ang plano namin nagigising ng maaga para makakain na hindi nangyari. Nang magising kami ni Luther ay eksaktong 10:00 na ng umaga. Tanghalit na kaya naman sabay na rin kaming naligo. Nagayos ng sarili at sabay na rin kaming lumabas ng silid. Mabuti na lang talaga at nagkusang tagaluto nitong si Luther. Pagbaba kasi namin ng dining area, may mga pagkain na nakahanda sa mahabang dining table kaya naman kaagad kaming kumain. Habang kumakain kami, walang ni isa sa man sa amin na nagsasalita. Concentrate kami sa aming kinakain dahil sa gutom, hanggang sa mabusog kami. Saktong pagkatapos namin kumain nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot yon para lang magulat sa naging balita ng taong tumawag sa akin. Walang iba kundi ang Home for the Aged institution kung nasaan ngayon ang aking ama. Binalita nito sa akin na natagpuan na lang daw si Gerardo. Sa silid nito na wala ng buhay. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Namalayan ko na lang ang unti-unting pagpatak ng luha sa aking mga mata dahil sa nasabing balita. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Seryosong tanong ni Luther sa akin. Halata sa boses nito ang matinding pag-aalala. Wala na siya. Patay na siya. Umiiyak kong sambit. Hindi naman to nakaimik. Sa palagay mo ba, naging masama akong anak sa kanya, Luther? Kahapon lang kami nagkausap. Sinumbatan ko siya at wala kang kasalanan. Normal lang sa isang anak na may hinanakit sa puso. Ang sabihin mo sa kanyang mga salitang binitawan mo kahapon. Naging totoo ka lang sa sarili mo, Priscilla. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Kung saan kasi okay na ako, saka naman to dumating. Wala na siya. So ibig sabihin hindi ko na siya masisilayan pa habang buhay. Gusto ko siyang bigyan ng maayos na libing, Luther. Hindi man siya naging mabuting ama sa akin, at least gusto ko pa rin namang magpakaanak sa kanya. Umiiyak kong sambit. Of course, lahat ng gusto mo masusunod. Nandito lang ako sa tabi mo palagi, Priscilla. Aalalayan kita. Pwede kang umiyak sa mga bisig ko hanggat gusto mo. Nakangiting sagot nito sa akin. Salamat, maraming salamat, Luther. Ang presensya mo'y malaking bagay na sa akin. Seryosong sagot ko sa kanya. Pagkatapos namin kumain ni Luther, muli kaming bumiyahe patungo sa Home for the Aged. Nadatnan ko na wala ng buhay si Gerardo Romualdez kaya naman kagad kong nisikasong bangkay nito. Miss Romualdez, bago namatay ang daddy mo, may iniwan siyang mga sulat para sa'yo. Seryosong wika sa akin ng head ng Home for the Aged. Kasalukuyan na sa morgue si daddy at inaayos ang katawan nito. Sulat? Nagtataka kong tanong dito. Kausap ko lang siya kahapon, tapos may sulat na naman siya sa akin ngayon. Ikaw nang bahalang mag-check. I think importante ang sulat na yon dahil sinabi sa akin ng tagapag-alaga niya na bago malagutan ng hininga ama mo, makailang ulit nitong sinambit na siguraduhin maibibigay sa yung mga bagay na iniwan niya. Sagot naman kagad nito sabay patong sa ibabaw ng mesa. Ang isang kamay, katamtamang laki ng kahon. Salamat po. Maraming salamat din po sa pag-alaga niyo sa kanya dito. Seryosong sagot ko. Walang problema, Iha. Tungkulin namin yon sa lipunan at isa pa. Ang magiging asawang na si Mr. Blanco, isa sa mga sponsor namin. Kaya naalagaan namin ng maayos sa mga elders na hindi na problema sa financial na aspeto. Nakangiting sagot nito. Nagulat naman ako. Po? Si Luther po? Gulat kong bigkas. Yes, si Mr. Luther Blanco. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala. Hindi ko akalain na marunong din palang magkawang gawa ang magiging asawa ko. Sa nalaman ko ngayon, mas lalo ko tuloy hinangaan si Luther. Pagkatapos ko makipag-usap, lumabas ako ng opisina. Nabitbit ang kahon na galing umano kay Gerardo. Saka ko na lang to titignan. Siya ngayon uunahin ko na munang labi ni Gerardo. Kahit na ano pang mangyari, ama ko pa rin naman siya. At deserve niya rin na mabigyan ng maayos na libing. Nakakalungkot nga lang dahil hindi siya naging mabuting ama sa akin. Gayon pa man handa akong kalimutan ng lahat-lahat.
Ibibigay ko ng katahimikan para sa kanya at pipilitin ko ng sarili ko na ibaon sa limot ang mga masasamang alaala tungkol kay Gerardo Romualdez. Ang Daddy Gerardo.